Hello guys, thank you very much for your time on watching this video. I guess this is very an opportunity for you that you are watching here now. And thank you so much also for subscribing this YouTube channel, J Lord TV. So this time, I would like to share something very inspiring videos, very inspiring story that I have done and based on my experience because I would like to inspire everybody. I would like to give a rumors and I would like to give another a lesson in your life because life is too short. And itong i-share ko sa inyo is very realistic. And hindi lang yan. Hindi lang realistic. Totoong nangyari ito sa aking buhay when I was a kid hanggang ngayon. And I would like to share to all of you guys ang mga bagay na yan. So, sabi nga nila, biblically speaking, when you aim to yourself, kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay mo, mangyayari yan. At kung ano yung sinasabi ng bibig mo or sinasabi ng iyong mga bibig, pwedeng mangyari yan sa buhay mo. And this time, let me tell you this story. When I was a kid, nandun ako sa gilid ng covered court plaza, dun sa may gilid ng sa may entrance ng aming plaza. At nanonood ako ng mga politiko, mga nagpapakilalang politiko, at mayroong isang tagapagpakilala doon na magaling. At nakaka-inspire yung tipong ikaw yung nagbibigay ng energy, ikaw yung nagbibigay ng buhay doon sa isang programa. Kasama mga mayor, governor, vice governor, congresswoman, mayor, vice mayor, and parang ang sarap tingnan na kasama mo sila, yung mga high profile na ikaw yung nagpapakilala sa kanila. Sabi ko balang araw, yung tao na nakatayo sa harapan nila, na pinapalakpakan, ay ako na yon. And paulit-ulit yung sinasabi sa sarili ko na balang araw, ako naman yung nasa harapan ng maraming tao, ako naman yung pinapalakpakan, ako naman yung nagpapasaya, ako naman yung nagpapakilala. At paulit-ulit yung sinasabi sa sarili ko. At nangyari po yan. So, magandang bagay yan, magandang experience na i-aim mo sa sarili mo, sabihin mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo mangyari. At paulit-ulit mong banggitin yan hanggang sa dumating sa point na darating yung tamang timing ni God para mangyari sa buhay mo yung gusto mong mangyari. And pangalawa, diba, sinabi ko, biblically speaking, kung ano sinasabi mo, mangyayari yan. And pangalawa, sabi ko sa sarili ko, when I was elementary and high school with my classmates, ginagaya ko yung isang napakagaling na radio broadcaster na sikat sa Love Radio noon, na si Papa Jack, na ngayon ay nasa Energy FM na mas kilala bilang isang Papa Jackson. Sabi ko, balang araw, magiging DJ din ako. Balang araw, yung mga nasa harap, yung mga taong napapakinggan ko na DJ sa FM, magiging ganun din ako. Sabi ko, pero hindi ko naman sinabi sa sarili ko na mas malalampasan ko sila. Ang sa akin lang is, ma-experience ko, marating ko, magawa ko yung mga ginagawa nila. And, alam nyo ba, na pumupunta ako sa radio station dito sa Kapalonga para tingnan yung booth nila. Para makita kung paano nila ginagawa yung programa nila. Pumupunta ako sa mga DJ, tinitingnan ko sila. Kahit gabi na, pag may mga okasyon, Pasko, Fiesta, lalo-lalo na kapag yung araw ng mga patay, talagang pumupunta ako kasi sinasama ako ni nanay dito sa bayan. And pumupunta ako dun sa radio station kasi gusto ko makita yung itsura nung radyo, nung radio station. Gusto makita yung
yung pinag-eerehan nila kung saan sila nagbo-broadcast. Nakikita ko yung mga DJ and parang alam niyo yon, parang nagkikrave ako, parang naiinggit ako sa kanila na wow, ang galing nila. Na-amaze ako. Sabi ko, balang araw, ako naman yung uupo dyan at mag-broadcast at magpapasaya ng maraming tao. So, nangyari yon, diba? And nung nangyari yon, dumating sa point na syempre mas ginagalingan natin, mas binibigyan natin ng effort yung ating ginagawa sa ating trabaho. At dumating sa point na yung pangarap ko ng bata pa lang mga habang ako'y nasa gilid ng plaza, nangyari din. Diba? Bukod pa doon, bukod pa bilang isang political host, bukod pa bilang isang DJ, kinuha rin ako bilang tagapagpakilala ng mga artista, 'di ba? Na hindi ko siya hiniling pero nangyari. Sa 22 na barangay, sa 22 barangay na nasasakupan ng bayan ng Kapalonga, ako nagpapakilala sa governor, ako nagpapakilala sa vice governor, sa mga board members, sa vice mayor, sa mayor at sa mga konsehales ng bayan, sa mga politiko na tao. Sabi ko, totoo pala na kung ano yung sinabi ng bibig mo, mangyayari sa iyo. Kaya ako kayo ini-encourage. Kaya I just want to indulge all people kung ano yung pangarap mo sa buhay, i-aim mo. And ito pa yung isang gusto kong i-share sa inyo. Pangarap nung magulang ko na makagraduate ako ng kolehiyo, si Mama Josephine. Pangarap niya yun at paulit-ulit niya sa akin sinasabi na galingan mo. Mas galingan mo pa, magaling ka, matalino ka. Even though hindi naman talaga ako matalino. 'Di ba? And doon, dahil sa pag-indulge ng magulang ko sa akin, pag yung sinasabi niya sa akin na kaya mong gawin yan, nakakaya ko lahat 'Di ba? Nakaya ko maging DJ, nakaya ko mag-host sa mga event, debut, wedding, lahat yata ng program nagawa ko na pag-hostan ko na. Even sa Mabini Colleges, nung nag-first year ako dyan, ako ang nag-host doon sa recognition. Oo, at hindi lang yon, marami pa akong gustong i-share sa inyo na pangarap din ng parent ko, ni mama, na makagraduate ako ng college. At eto na yon, gagraduate na ako, nakuha ko or nagawa ko yung mga pangarap ko, yung mga gusto ko mangyari sa buhay ko. Hindi man ganun kalaki yung salary, hindi man ganun kalaki yung sinisweldo mo bilang isang DJ or bilang isang political host ng isang bayan. At least, di ba, naipakita ko sa sarili ko na kaya ko. Naipakita ko sa sarili ko na na-embrace ko na or nagawa ko na yung mga dating maliliit na pangarap ko lamang. Kaya kayo, if you have a dreams in your life, if you have something that you want to be happens sa inyong buhay, you always have to grab the opportunity. Okay? Lagi nyo lang i-grab yung opportunity na makuha nyo yung mga pangarap na yan. And I am so very thankful sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin. Bakit? Kasi sana na-inspire ko kayo. Sabi ko nga sana balang araw makarating naman ako sa ibang bansa para matupad ko naman kahit papaano yung mga pangarap ng pamilya ko, ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko. Mabigyan ko sila matulungan ko sila na umangat din sa buhay. And syempre, pag in-aim ko yung sarili ko, pwedeng mangyari yun Pwedeng mangyari. At syempre, dahil doon, sa pagmamahal natin sa ating pamilya at sa ating asawa, anak, kapatid, mga magulang, walang imposible yan. Diba? Lahat naman ng pangarap natin sa buhay, pwedeng matupad yan. Lahat naman ng mga pagsubok sa ating buhay, nalalampasan naman natin yan. And yun lang, at wag natin kakalimutan na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tulad na lamang na sinabi ko sa inyo,
na verbo is powerful. Napakahalaga, napaka-importante ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil yan yung isang sa pinaka-powerful na madadala natin kahit saan tayo magpunta. Ang paniniwala, pagpapasalamat sa ating Diyos, walang iba kundi si Jesucristong Panginoon. And sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang mga career, sobrang hirap sa umpisa, maraming struggles, maraming barriers, or maraming mga nakabalandra na pipigil sa iyo para ma-down ka, para bumaba yung self-esteem mo, pero huwag ka magpapa-affect sa kanila, okay? Huwag mo hahayaang maapektuhan kanila kasi ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Mas maganda na mag-focus ka sa sarili mo instead na makialam sa buhay ng ibang tao. Kumbaga, i-set aside na sila. Wag na silang pansinin. Instead na makisalamuha ka sa kanila, you have to live alone. You can live with your own, di ba? Kasi hindi naman sila yung dahilan kung ba't nabubuhay ka. Ikaw yung dahilan kung bakit mo napapasaya yung mga tao. Ikaw lang yung gagawa ng paraan para ipakita sa kanila na kaya mo kahit nahihirapan ka na. At wag kang susuko. Ilang beses ka mang madapa, ilang beses ka mang mapahiya, it's okay. Hindi problema, hindi issue yan. Kasi ang mapahiya ka sa maraming tao is isang malaking opportunity yan para mas maipakita mo sa kanila na you are better than what they think today. Diba? Huwag mong isipin na dinadown ka. Huwag mong isipin na tama yung sinasabi nila. Diba? Ipakita mo sa kanila na mali yung sinasabi nila sa'yo. Na you can do everything you want. You can do what you want. You can do what you say. Diba? And maniwala ka lang sa sarili mo. At syempre, dapat you're always confident. Huwag yung pahiya-hiya ka. Kasi once na pahiya-hiya ka, paano mo magagawa lahat ng bagay sa'yo? At syempre, yung biblically speaking na yun, syempre, hindi mo lang dapat siya sinasabi ng yung dalawang bibig. Hindi mo lang dapat siya ipinapanalangin sa Diyos. Hindi mo lang dapat siya sinasabi sa yung puso't isipan. Bagos, you have to make an action, rapidly action, para marating mo yung goal mo sa buhay mo. And sana sa pagkakataong ito nakatulong ang videos na to para maging masaya kayo at syempre para makatulong ito para ma-boost yung self-confidence ninyo sa iyong mga pangarap sa buhay. Huwag yung susuko na i-grab yung opportunity. At sana mas dumami pa yung subscriber. Paki-share na lang din po ng aking videos para mas marami tayong ma-inspire na mga kabataan, mas marami tayong ma-inspire na mga kababayan, at syempre, marami tayong mga ma-inspire na mga kapwa-tao natin na maraming pinagdaraanan sa buhay at medyo nahihirapan sa kanilang mga goals sa buhay bilang isang tao. Maraming salamat po and don't forget to share, like, subscribe this YouTube channel, J-Lord TV. And thank you very much and mag-ingat po tayo sa tayo panig ng mundo. Love you all!